Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ang 5 most sacred wounds ng ating Panginoong Jesus. Alam naman po natin ang 5 mga banal na sugat ng ating Panginoon. Ang kanyang sugat sa pagpapakasakit sa banal na krus. Ang sugat sa kaliwang kamay, sugat sa kanang kamay, sugat sa kaliwang paa, sugat sa kanang paa, at ang sugat sa kanyang tagiliran dahil sa sibat. Ang Rosary of the Holy Wounds, ang 5 most sacred wounds, ay inireveal ng ating Panginoon kay Venerable Mary Martha Chambon noon pong 1841. Isa po siyang madre. Ngayon, kahit po nung maliit pa siya, kahit sila ay mahirap, sila ay punong-puno naman ng virtue at ng mga supernatural virtues. Dahil sila ay mga deboto sa kanilang Catholic faith. Ayun, so tayo rin, pwede tayong magkaroon ng mga supernatural virtues. At ang laging ginagawa ni Venerable Mary Martha Chambon ay ang pag-Holy Rosary at ang The Way of the Cross. Dito po tayo sa 5 most sacred wounds ng ating Panginoon. Ito po ang 5 most sacred wounds. Ang pagpaparangal po dito ay tinatawag na Rosary of the Holy Wounds o ang chaplet ng 5 most sacred wounds ng ating Panginoon. Hindi po ba, di ba sinasabi niya, I look for one who can console me, and I found none. Baka naman, sa pagtingin lamang sa ating Panginoon, sa pagmasdan lamang ang kanyang mukha, ay siya ay nakukonsol na. Sa kanyang ginawang sakripisyo sa atin, sakripisyo para sa atin, tinapunan man lang ba siya natin ng pagmamahal? Tinapunan man lang ba siya ng tingin kung gaano ang pag-ibig na ibinigay niya sa atin? Ano ang ating ginawang sukli? Ito po, sa chaplet po ng 5 most sacred wounds, gagamit lamang po ng isang rosary. Isa po ordinary na Holy Rosary. Di ba po, pagkatapos mag Holy Rosary or tuwing Friday po, pwede nating dasalin ang chaplet of the Holy Wounds ng ating Panginoon. At po pwede rin kung pakayanin ang araw-araw or every Tuesday and Friday, didepende po sa inyong gustong gawin debosyon sa 5 mahalagang sugat ng ating Panginoon. Ayun lamang po, yung prayer po nito ay nasa Google at nasa YouTube. Yun po ang pag-aalay ng sugat ng ating Panginoon sa Diyos Ama, Eternal Father. I offer you the wounds of our Lord Jesus Christ
to heal our souls. Ayun po. At ito po ang 5 most sacred wounds ng ating Panginoon. Gagamitin ang Holy Rosary. At narito po ang promises. At each word that you pronounce of the chaplet of the holy wounds, I allow a drop of my blood to fall upon the soul of the sinner. So, sa bawat salita, oh my Jesus, pardon and mercy for the merits of thy holy wounds. Dito po ay mag-aalaw ng drop ng blood ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanya pong blood para sa sinner. Number 2, each time that you offer to my Father the merits of my divine wounds, you win an immense fortune. Yun po, di ba, yun na sinasabi natin na naghahanap tayo ng kayamanan. Pero ano ang tunay na kayamanan? Ang ating Panginoon. Tulad po, di ba, nung kwento, di ba yung kwento sa Bible na may isang magbubukid na nakatuklas ng kayamanan. Dahil trabador lang siya doon, hindi sa kanya yung bukid, ay binenta niya yung kanyang kayamanan at binili yung bukid. O bakit? Bakit niya kailangang bilihin ang bukid? Dahil ang kayamanan na naroon ay hindi niya kayang iuwi. Ganon din po dito sa ating Panginoon na siya, nasa kanya ang lahat. Siya na ang may-ari ng lahat. Ano pa ba ang hahanapin natin? Number 3, souls that will have contemplation and honor my crown of thorns on earth will be my crown of glory in heaven. Ito po yung sinasabi na ang kaluluwa na nag-honor ng kanyang crown of thorns ay magniningning sa kalangitan. Kasi doon nga daw po sa langit, depende ang ningning natin sa kabilang buhay. Kung paano natin minahal ang ating Panginoon. Di ba po parang yung flashlight, di ba? May low light, may medium, at may high na ilaw. So, ganun po ang ating magiging ilaw sa kalangitan kung tayo ay nagmahal sa ating Panginoon. Number 4, I will grant all that is asked of me through the invocation of my holy wounds. You will obtain everything because it is through the merits of my blood, which is of infinite price. With my wounds and my divine heart, everything can be obtained. Ayun to. Kung ano man po ang hilingin ay makukuha. Kaya lang po, di ba? Ang mga hiling na nasa kalooban ng Panginoon at yung makakabuti sa atin. Sabihin, dasal ako ng dasal, wala naman. Sabihin, hindi totoong promise. Dahil ito, ang promise na ito ay kung ano yung nasa kalooban ng Panginoon at kung ano ang makakabuti sa atin. Yun nga, kasi, bawa, hilingin mo, tumama ka sa loto. Kung pag tumama ka sa loto, mababaril ka naman. Ma-hold up ka. Makakaganda ba sa iyo yun?
Di ba? So, ang mga hiling na ayon sa kalooban ng Panginoon at nandoon ang pagtitiwala sa Kanya. Number 5. Yun nga po, di ba? Paghihiling daw, ang sa bandang huli, my Lord, thy will be done. Ayun po. So, number 5. From my wounds proceed fruits of sanctity. As gold purified in the crucible becomes more beautiful, so you must put your soul and those of your companions into my sacred wounds, where they will become perfected. As gold in the furnace, you can always purify yourself in my wounds. Ayun po, sa paglapit natin sa ating Panginoon, unti-unti nyo tayong papabanalin, ipinupurify ang ating sarili. O di ba sabi ng iba, bakit kung kailan ako lumapit sa Panginoon at saka parang ang hirap-hirap. Bakit mahirap? Dahil may mga bagay tayong hindi mabitawan. Ang mga luho sa sarili, ang, di ba, ang tinuturo sa atin ay ang weight of the cross, ang pagsasakripisyo. At ang pagbitaw sa mga kasalanan at hindi ba, ano ba ang mga dalahin natin? Hindi ba yun nga, yung mga kasalanan na hindi mabitawan. Gusto mo sa ating Panginoong Jesus, pero nandito ka. Dala-dala mo ang kasalanan. So, meron kang dalang mabigat na hindi mo mabitawan at iyon ang nagpapahirap. Kung ibibigay natin sa Panginoon, di ba? Dinala na niya ang krus. Kung susunod ka lamang sa Kanya, ay mapupurify ka at wala ka nang masyadong dadalahin krus. Dahil ito ay dinala na ng Panginoon. Di ba sa isang daanan, halimbawa isang bukid, di ba? O isang gubat na dinaanan na ng tao. Di ba meron na nakakagawa na doon ng daanan? So, ganoon na dinaanan na ng Panginoon at hindi na mahirap para sa iyo dahil kahit ang mga tinik, ang mga dawag ay naapakan na natanggal na. Ang ano lamang ay ang pagsunod sa ating Panginoon. Anong mahirap? Iyong takot. Takot na ikaw ay magdusa. Takot sa bigat ng dalahin. Pero, ang totoo, kung ikaw ay susunod sa ating Panginoon at magtitiwala ka lamang. O, di ba, yung mga santo, di ba, umaangat na? O, dahil naibigay na nila ang lahat. At iyon ang hinihiling sa atin ng ating Panginoon, ang total na pagbibigay ng ating sarili. At unti-unti, sa pagbigay ng ating sarili, mapupurify tayo. Ang mga kasalanan, ang mga temporal punishment na dapat na pagdusahan natin sa purgatorio ay unti-unti nang nalilinis. Unti-unti na niyang natatanggal. So ito lamang ang pagbibigay ng ating sarili sa ating Panginoon at tayo ay Kanya na ipupurify. Ayun, number 6. My wound will repair yours. My wounds will cover all your faults. Those who honor them will have a true knowledge of Jesus Christ. In meditation on them, you will always find a new love. My wounds will cover all your sins. Ayon.
Ito po sa sugat ng ating Panginoon ay ihilumin naman niya ang ating mga sugat. At kung sino ang nag-honor ng kanyang mga banal na mga sugat, ay magkakaroon ng true knowledge sa ating Panginoon. Unti-unti siyang magpapakilala sa iyo. Di ba? Pagtingin mo sa Blessed Sacrament, po nandito ako. Parang isang friend mo. Hi. Parang ganon, di ba? Ganon kayo close. So, ayun nga na sa lapit mo sa ating Panginoon. At you will find a new love. Bakit new love? Kasi 'di ba, pag yung love nyo minsan sa asawa is nababawasan, dito sa ating Panginoon, laging fresh ang pag-ibig, laging bago ang pag-ibig sa ating Panginoon at hindi ka magsasawa, hindi ka mapapagod. At ang kanyang mga wounds ay i-cover ang lahat ng iyong sins. Lahat. Number 7, plunge your actions into my wounds and they will be of value. All your actions, even the least, soaked in my blood, will acquire by this alone an infinite merit and will please my heart. Ayun. So ito nga po yung, di ba, yung sa pag-honor mo ng wounds ng ating Panginoon ay magiging isa kang great value. Yung mga gawain mo ay nasa great value. Di ba yung pag nagdidilig ka lang, di ba yung sinasabi, magdidilig ka lang ng halaman, immense na ang biyaya. May mga kaluluwa na sa purgatorio na nakakawala at ang mga biyaya ay nandyan dumarating, hindi mo man nakikita kaagad. Ang mga blessings ay nandyan. Kung ikaw ay nagpa-plunge sa wounds ng ating Panginoon, lahat ng actions mo, lahat ng gawin mo, kahit nagbibidyoke ka lang, kahit na nagwawalis, kung ikaw ay nasa state of grace, ang biyaya ng ating Panginoon ay nandyan. Di ba? Yung may masalubong ka lang, hi, good morning. Di ba? Blessing na yon. Tapikin mo lang, kumusta ka na. Blessing na sa kanya, para sa kanya yon. At sa pagsagot niya ng ngiti sa iyo, ay ang blessing din ay bumabalik sa iyo. So, ayun, ang blessing ng ating Panginoon ay dumadaloy dahil sa wounds ng ating Panginoon na ino-honor mo, na ang biyaya na iyon ay galing doon, papunta sa iyo, papunta sa kapwa. Ayun po. At ang 8, in offering my wounds for the conversion of sinners, even though the sinners are not converted, you will have the same merit before God as if they were. So, yung mga pinapanalangin mong mga sinner, kahit na hindi pa sila nag-convert, ay maigigain mo ang merit na as if na sila ay nag-convert. Number 9, when you have some trouble, something to suffer, quickly place it in my wounds and the pain will be alleviated. Di ba nasubukan nyo na ba yun? Halimbawa, may nang-api sa iyo at pumunta ka sa ating Panginoon na umiyak ka doon, na paglabas mo, halimbawa sa Blessed Sacrament, na nawawala ang sakit, nawawala ang
pain at nakakapag-isip ka ng maayos at kung inalay mo yun sa Panginoon ay nagiging maayos ang lahat. Nare-relax ka, nakakapag-isip ka ng mabuti. Number 10, this aspiration must often be repeated near the sick. My Jesus, pardon and mercy through the merits of your holy wounds. This prayer will solace soul and body. So kung meron daw may sakit, o kaya yung di ba yung mamamatay na, at banggitin mo lamang ang prayer na ito, kahit ito lang, my Jesus, pardon and mercy through the merits of your holy wounds, ay masusolace na ang soul and body na may sakit. So parang sa divine mercy, di ba, na di ba, for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Ganun din, di ba, na pag binanggit mo sa tabi ng may sakit, ay magkakaroon din siya ng comfort. At ang soul niya ay i-comfort na rin ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, dito rin sa chaplet ng Holy Wounds, ang pangako din na katulad ng sa Divine Mercy sa tabi ng may sakit at sa tabi ng mga mamamatay na. Number 11, a sinner who will say the following prayer will obtain conversion. Eternal Father, I offer you the wounds of our Lord Jesus Christ to heal our souls. Ayun. So, kung may nagbanggit na, halimbawa, wala ka sa state of grace, pero nagkaroon ka ng devotion na ito, unti-unti ay makakaalis ka sa iyong mga kasalanan at unti-unti ang iyong conversion. Number 12, there will be no death for the soul that expires in my holy wounds. They give true life. So ito, di ba po, yun nga ang kasabihan, pag tayo ay namatay, ay meron pa tayong buhay. Ang namamatay lamang ang ating katawan at ang ating soul ay patuloy na mabubuhay. So ito po ang walang kamatayan para sa soul na iyo. Number 13, this chaplet is a counterpiece of my justice. It restrains my vengeance. Hindi po ba yung mga doon sa isang lugar, merong nagkasala, nagkaroon ng sacrilege, at halimbawa may nakaamba na sa kanya, so sa pagdadasal ng chaplet na ito, chaplet of the Holy Wounds, ay mapipigilan ang vengeance ng ating Panginoon. Number 14, those who pray with humility and who meditate on my passion will one day participate in the glory of my divine wounds. Those who pray with humility and who meditate in my passion will one day participate in the glory of my divine wounds. Di po ba yung sinasabi dun sa message sa Fatima na magniningning ang 5 mga sugat ng ating Panginoon. At ito nga, they will, kung sino ang nag-meditate ng mahalagang sugat ng ating Panginoon, ay magpa-participate sa glory ng kanyang divine wounds. Number 15,
the more you will have contemplated by painful wounds on this earth, the higher will be your contemplation of them glorious in heaven. So kung sino po ang nagko-contemplate sa pagdadasal po, syempre hindi lang yung magdadasal na Father of Mercy for the merits of the Holy Ghost. Kailangan nasa puso, nasa ating kalooban ang bawat salita na ating babanggitin. Ayun po. Kung sa pagko-contemplate, kailangan i-contemplate ang mahalagang sugat ng ating Panginoon. At the higher will be your contemplation of them glorious in heaven. Doon sa langit ay ang glory ay mas mataas ang iyong the higher will be your contemplation of them glorious in heaven. So, ayun din yung tulad nung kanina, di ba, na kung sinong nagdadasal, yung magiging maningning sa heaven, glorious. Verse 16, the soul who during life have honored the wounds of our Lord Jesus Christ and has offered them to the eternal Father for the souls in purgatory will be accompanied at the moment of death by the Holy Virgin and the angels, and our Lord on the cross, all brilliant in glory, will receive her and crown her. So, kung sino ang nagko-contemplate ng 5 most sacred wounds ng ating Panginoon at inialay para sa mga kaluluwa sa purgatorio ay will be accompanied at the moment of death, sa oras ng kamatayan, ay sasamahan ng mahal na birhen, ng mga anghel, at ng ating Panginoong Jesus. At i-receive siya at bibigyan ng corona. Ayun. Number 17. The invocation of the holy wounds will obtain an incessant victory for the church. So ito po, diba, kailangan natin ipapanalangin ang ating simbahan, ating banal na simbahan dahil yun nga, ito ay pinipilit ibagsak ng mga demonyo dahil ito ang tunay na simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Kaya sa invocation mo ng holy wounds ng ating Panginoon ay i-obtain ang incessant victory for the church. Di ba maraming nakukuha sa ating church, maraming nahahalina sa iba, sa mga pangako, sa mga na yung pananampalataya nila sa ating church ay hindi ganoon kalaki. Kaya naghahanap pa sila ng iba. So dito sa invocation ng holy wounds, ang incessant victory of the church. Para ipinalangin na rin ang ipinanalangin mo rin ang ating simbahan. At ito nga po ang mga panalangin, ang prayers for the holy wounds, ang chaplet of the holy wounds of our Lord Jesus Christ. Ayun nga po yung paggamit ng Holy Rosary. Ayun po, nasa Google ang prayer at nasa YouTube. Ayun po, may mga invocations pa po sa umpisa.
Tapos, Eternal Father, I offer the wounds of our Lord Jesus Christ. 10. My Jesus, pardon and mercy for the merits of the holy wounds. Tapos, ganun po, Eternal Father, I offer you ulit. Parang divine mercy din po, di ba? Yun. Tapos, yung ganun din po, my Jesus, pardon and mercy for the merits of thy holy wounds. So, ito po ang chaplet ng holy wounds. Meron din po tayong little chaplet of the holy wounds. Ang little chaplet po, sa 5 na wounds ng ating Panginoon, ay isang Our Father, isang Hail Mary, isang Glory be kada wounds, at meron po itong meditation. Nasa Google din po, ang little chaplet of the holy wounds. Kung medyo yung little chaplet lang, kasi pwede ba ito yung chaplet, tapos little chaplet. Tapos, dahil mahilig sa shortcut, pwede po na yun po, 5 Our Father, Hail Mary at Glory be. Isang Our Father, Hail Mary, Glory be sa kada sugat ng ating Panginoon. At mas shortcut pa ang pagsa-sign of the cross 5 times in honor of the 5 holy wounds ng ating Panginoong Jesus. Pwede nyo nang gawin yan sa pagkagising para mabless ng ating maghapon at bago matulog. At ang chaplet po ng Immaculate Heart, nandoon po ang 5 times na sa sign of the cross in honor sa 5 most sacred wounds ng ating Panginoon. So, ayun po. Ito po ang ating chaplet of the holy wounds na kung saan ang ating Panginoon ay nagdusa at nagpirap at ipinako sa krus. Ngayon, siya ng pagkukonsol. Sino ang magkukonsol sa ating Panginoon? Ka ba sa iba? Aasa ka sa iba na hindi mo alam kung mayroon bang gumawa o wala. Ngayon, kung ikaw mismo, ikaw sa iyong sarili ang magkukonsol sa ating Panginoon, kung gaano kalaki ng biyaya ng ating Panginoon dito sa kanyang mga 5 mga sugat na yun nga, pagmasdan mo lamang ang ating Panginoon ay naikukonsol mo na siya. Paano pa ang pagbanggit ng chaplet ng holy wounds para sa sugat ng ating Panginoon. Maraming salamat. God bless.